Natutunghayan natin sa mga ating mga kakilala at mga kaibigan at iba pa? Maximum tolerance yan. Lalo na yung, Diyos ko Lord, Were you able to solve the drug problem of your family member because of maximum tolerance? Ganyan yan, aminin nyo yan. Sa pamilya, maximum tolerance yan. Grabe. Hanggang ngayon, aminin nyo yung may mga adik sa pamilya, very rare yung nagbago. O magbabago man yan, after 15 years maging adik katulad ni Father. So 15 years ka munang inilagay sa impyerno yung buhay ninyo bago siya nagbago. Tapos kailangan ikaw pa yung kaawaan, di ba? Actually, sabi ko nga yung kapitbahay namin na for so many years, adik yung anak nila. And then nung time ni Duterte, naghahamon pa. And then eventually natukhang. Yung pamilya, syempre malungkot sila, pero parang alam mo yung parang nabunutan sila ng tinik. Ang nila, eh ganun talaga eh, kahit ang gagawin namin, pigil kami ng pigil, hindi, ganyan-ganyan. Eh di, tanggap na nila na, nakakainat na naman. And I'm really sorry, for to be very, very blunt about this. Pero, Duterte really solved the problem of the family for them. Yeah. Yes, that is very true. Very true. Ako nga, may gusto nga ako dapat tinuloy na lang dahil nga, kaya nga sabi, alam niyo naisip ko noon, sabi, bakit ba ito hindi na nasama? You might hate me. You might Flipping the war of God, Hitler, Arctic dito. For me, kasi ba't hindi mo sinama? Ba't hindi ito nasama? Sabihin mo nang napakasama ba namang tao, ganyan. Parang, ako talaga yung masamang tao. Over 30 years mo pinapahirapan yung buhay nung tapos ako yung masama. Hindi ba ano ba kwento ng buhay? Over 30 years ka nagpapahirap yung buhay ng tao. Alam mo, i-wish pa kita ng, I wish you all the best in life. Alam mo, may kwento pa ako. Meron ako isang BFF, makeup artist to ng mga artista at naging makeup artist pa siya ni Cory Aquino. May kapatid siya talagang tulak. Alam mo, naloloka siya kasi minsan natutulog siya, galing siya sa taping, puyat, bilang i-read yung bahay nila, tapos papasok sa kwarto niya, tapos kakalkalin yung kisame ng kwarto niya ng mga pulis, tapos makakitaan ng droga. So, hindi siya sa kapatid niya. And then, namatay yun sa sakit. Bago pa kay Duterte, namatay na yung kapatid niya. And then, pasalamat siya na parang, buti na lang nawala na si kuya, kasi kung tayo ni Duterte to, baka malala pa mangyari sa bahay namin. Kasi talaga lumalaban yung kuya niya. Kasi ganyan naman talaga ang nagdadrigis ka pusher. Saan ka naman nakakita na mabait ka pusher? Lahat ng pusher may baril. Ano ba yan? Saka nakakita ng kriminal na pwedeng pakiusapan. Nakakaloka yung drugs, tinatago sa gamit niya kasi syempre bading siya, tapos mukhang maayos na bading siya, maganda yung trabaho. Nakakaloka nung nagkalkal yung mga nag-operatiba, nakuha sa mga makeup kit niya, sa kisame ng kwarto niya yung mga droga. Hindi ganyan yan. Ang ginagawa nilang parang mule, yung mga hindi mapaghihinalaan sa pamilya nila. Halimbawa, iba kaya kami. So nakikita niyo yung narinig niyo yung mga revelasyon ng ating mga kapwa vloggers na iti true to life yung kanilang mga pinagkukwentuhan dito na sana yung mapakinggan ng ating mga viewers at subscriber at kayo na yung humatol kung may katotohanan yung kanilang mga sinasabi. Tuloy po tayo. Mga batang namamatay. Kasi dala-dala ng pusher or dala-dala ng adik, bibili siya ng drug. Kasama yung anak ko. At alam ko yan, dahil sinasabi ko sa inyo, I'm speaking from a very, very personal space. Kaya galit na galit ako. Kaya I'm speaking for all families in the Philippines na may adik sa pamilya na alam ko ang pinagdadaanan ng bawat isa sa inyo. Kaya pag sasabihin nila na, ang sama-sama mo naman tao, total ina ka, ako pa yung masama, ako sumasalo ng problema ng adik. Actually, yung si Kian, kasi yung kalookan. Putang inakap daw. Putang inakap. Yung si Kian, ang chismis dyan is, talagang yung pamilya nila, although si Kian is bata, pwede pero nagagamit yung batang yan. Kaya nung nagkapalitaan na gano'n nga yung si Kian, yung mga adik sa lugar namin, gago kasi mga nun, inutusan yung bata. Ganun yung talaga, kahit kasi sa nasa Netherlands, ako yung mga OFW, may mga ganun ng buhay. Siyempre mga OFWs, mga Filipino migrants, nakikita-kita kasi yan every Sunday, ganyan, gathering ba? Siyempre dyan kayo naglalabas ng sama ng loob. Alam mo yung common sa kanila, ang dami sa kanila may mga adik na kapamilya, ganyan, na utang ina, magpapadala na naman ako ng pera kasi si ganito, ganyan, si ganyan, ganito. Pilipino tayo. Ang mga Pilipino, grabe ang guilt trip pag hindi mo natulungan ng pamilya mo. Ano gagawin mo? Wala kang ibang gagawin. Pwede mong sabihin na, bahala kayo sa buhay mo, hindi ko na problema yan. It's so hard for Filipinos to do that, no?
na tatalikuran mo yung pamilya mo, talagang masakit. Parang